Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na Bible Apostles, Bible Coordinators sa buong ministry ng ah, Arkham Ministry on Biblical Apostolate, at ganun din sa mga kapatid natin, no, na nakakasama natin palagi, no, sa tuwing Martes sa ating Biblical Spirituality Weekly, no. Ngayon po ay binigyan na naman tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magsama-sama, no, at magnilay ng kanyang mga salita, no. Ngayon po tayo ay magsisimula sa pamamagitan ng panalangin na pangungunahan ni Sister Andrea Cruz. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyo sa gabing ito na muli mo kaming tinipon upang pagnilayan ang mabuting balita. Ipadala mo po ang Espiritu Santo sa amin upang liwanagan ang aming puso at ng aming maisabuhay ang iyong mga turo. Nawa, patuloy kaming mamuhay at kumilos ng naaayon sa kalooban mo. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa iyo sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, anyayahan natin ang banal na Espiritu upang tayo samahan ngayong gabi. Walang sound. Walang sound. Okay, dasalin na lang po natin dahil walang sound yung ating music. Halina, Espiritu Santo, samahan mo kami ngayon. Ikaw ang sigla at lakas ng mahina. Ikaw ang aming inspirasyon at konsolasyon. Samahan mo kami sa gabing ito at bigyan ng iyong paggabay ang aming mga pagninilay. Lahat na ito iniling namin sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Ngayon po babasahin ngayon ang ating gospel para sa darating na araw ng linggo sa dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Yesu Kristo, na babasahin sa atin ni Sister Dati Trinidad.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ang kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, 'Ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaaring kumain ng hapunang Paskwa kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayong maganda para sa atin." Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo ito, ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila. At uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng isang imno at pagkatapos ay nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Pinupuri ka Panginoon. namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po tayo ay mananahimik upang namnamin at pagnilayan yung mabuting balitang ipinahayag sa atin. Walang sabit na. Sanctify me, body of Christ, save me, water from the side of Christ. Wash me, Passion of Christ, give me strength.
Sige po. Nung napakinggan natin ang mabuting balita patungkol sa dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay nanggaling sa Ebanghelyo ni San Marcos sa chapter 14. Binasa natin. At bago natin pagnilayan ito, balikan po muna natin kung kailan ba na itatag o kailan nagsimula itong dakilang kapistahan ng Corpus Christi o dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Jesucristo. Ito ay nagsimula noong 1264, no, na itinatag o pinasimulan ni Pope Urban IV, no? At ang katulong niya rito para ito ay maipagdiwang sa buong simbahan ay si St. Thomas Aquinas, no? Kaya nga si St. Thomas Aquinas din ang inatasan nitong Santo Papa na si Urban IV na gumawa ng mga himno, no, para sa pagpupuri, no, pagpapahalaga, no, pagdarangal sa katawan at dugo ng Panginoon, no, sa Eucharistia. Kaya nga meron tayong mga himno na Pangelingua o Salutaris Ostia na nilikha, no, ni St. Thomas Aquinas na ginagamit sa simbahan magpahanggang ngayon. Pero bago nung 1264, bago magsimula itong dakilang kapistahan ng Corpus Christi, alam natin na mga 10 years before ay nagsimula yung tinatawag na Protestant Reformation, no? Merong mga dating Katoliko, halimbawa yung pare na si Martin Luther na humiwalay sa simbahan at nagpasimula ng Protestantismo, no? Meron pang mga iba, si Zwingli at si Calvin. Itong mga protestante na ito, halimbawa doon kay Zwingli at kay Calvin, hindi sila naniniwala sa real presence o yung totoong presensya ng Panginoon sa tinapay at alak, no? Hindi nila pinapaniwalaan na nandun talaga si Jesucristo. Si Martin Luther naman, naniniwala siya na nandun ang Panginoong Jesucristo sa tinapay at alak, pero hanggang tatanggapin lang, no? Kapag tinanggap sa reception, kapag tinanggap yung tinapay, andun daw yung real presence, sabi ni Martin Luther. Pero kapag hindi tinatanggap, halimbawa ay nakalagay lang sa tabernakulo, wala raw doon yung real presence. Kaya nga si Martin Luther, yung nagpasimula ng Protestantismo, hindi siya naniniwala sa adoration, no, ng Blessed Sacrament, no? Para sa kanya, walang real presence doon. Ang real presence sa loob ng pagdiriwang kapag tinanggap, no? Pero hindi ito yung pinapaniwalaan ng simbahang Katoliko. Kaya nga, lumipas yung mga taon, halos lahat ng protestante ay hindi na naniniwala sa real presence, no, sa banal na presensya ni Jesucristo sa tinapay at alak, no? Kaya nga talagang providensya, no, providence by God, na noong 1263 may isang paring German, no, Aleman, na hindi nagdududa rin siya sa real presence, no, ng Panginoon sa katawan at dugo. Nagdududa siya na sa tinapay at alak na wala rin yung katawan at dugo. Pero dahil siya ay pare, no, nagpunta siya sa Roma at doon siya nagpilgrimage, no, at pumunta siya ron sa isang lugar sa Bolsena sa Italia, no, medyo malayo sa Roma. Nasasakop ito ng diocese ng Orvieto at nagmisa siya ron. Pero nandun yung pagdududa niya sa banal na presensya. At nung consecration na, no, itinaas niya yung katawan ni Kristo at dito ay may mga tumulong dugo. No, at yung mga dugo ay nagpunta na pumatak doon sa corporal. Alam natin corporal, yung inilalatag sa altar, no, kapag inihahanda na yung tinapay at alak, no? Ang ibig sabihin, nagpatotoo sa kanya yung Panginoon, no, na andito ako sa tinapay at alak, andito ang aking katawan at dugo, no? Hanggang ngayon, yung corporal, no, kung saan nato pumatak yung dugo, no, mula ron sa ostia, ay nandun sa katedral ng Orvieto. At dito nga nagsimula itong
dakilang kapistahan ng Corpus Christi, nung kanilang pinag-aralan, inimbestigahan, nakita nilang totoong ito ay isang miracle, no? The miracle of the Eucharist, no? Kung alam naman natin lahat na si Blessed Carlo Acutis, yung batang namatay, no, na totoong banal, no. Ngayon nga parang nilalakad na yung proseso ng canonization niya. Nagkatalog siya, pinag-aralan niya yung lahat ng kasaysayan ng mga Eucharistic miracle, no. At isa itong Bolsena Eucharistic miracle na nakasulat doon, no, sa kanyang ginawang catalog, no. Napakaganda kung mapupuntahan niyo po sa mga internet sites, no, yung si Carlo Acutis, na makikita ninyo itong kasaysayan ng Eucharistic miracle sa Bolsena, Italy, no. Okay, magpunta na po tayo rito sa ating ebanghelyo, no. Makikita natin dito sa ebanghelyo na ito na si Jesucristo ay nag-utos sa kanyang mga alagad na pumunta doon sa loob ng Jerusalem, no. At may makikita sila roon na isang lalaking may pasan na banga ng tubig. At yung panahon na yon, sinabi ay panahon, no, ng paghahanda ng Paskwa, no? Paghahanda ng Paskwa o yung Passover sa mga Hudyo. At ayun yung unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang libadura, unleavened bread. At ayun din yung araw kung kailan pinapatay, no, pinapatay yung Cordero Pascual o yung Paschal Lamb, yung Cordero na Pampaskwa, no? Makikita natin ito yung mga paghahanda, no, yung kordero na Pampaskwa, no, mahalaga ito, at yung tinapay na walang libadura, no. Kung titignan natin, ano ba yung tinapay na walang libadura? Bakit mahalaga ito sa Paskwa ng mga Hudyo, no, yung pagdiriwang nila ng Paskwa? Yung tinapay na walang libadura, ito yung mababasa natin ito sa Exodus chapter 12 verses tingnan niyo sa verses 35 hanggang 40, no? Exodus chapter 12 verses 35 hanggang 40, makikita niyo roon na itong tinapay na ito ay ito yung masa, no, yung daw na dala-dala ng mga Israelita nung sila ay lumalabas na ng Ehipto. At dahil sa pagmamadali nila, hindi na ito napaalsa, walang libadura, no. At ito yung unleavened bread, no. Dito nagsimula itong yung pagiging bahagi nito dito sa Pasko. Kasi yung Pasko, ito yung pag-alis nila sa Ehipto, pagtawid sa dagat na pula, pagpunta sa disyerto hanggang makapunta sa bayang lupang pangako, no, sa bayang Israel, no. Kaya mahalaga itong tinapay na walang lebadura para sa mga Israelita, no. At sabi rin, pag binasa natin sa Deuteronomy chapter 16 verse 3, itong unleavened bread, kapag ginagamit ito sa pagdiriwang ng Paskwa ng mga Hudyo, ang tawag nila rito ay bread of affliction, o parang tinapay siya na kumakatawan sa pagdurusa, no, sa paghihirap ng mga Israelita nung sila ay alipin pa sa Ehipto, no. Kaya nga mahalaga ito, no, bread of affliction, no. Kaya nga ang unang-unang ginagawa bago magpaskwa, kasi ang utos ni Jesucristo, tanungin niyo yung lugar dito sa lalaki, at pagdating niyo ron sa lugar, ihanda yung lugar, no. Ang unang-unang ginagawa ng mga Hudyo, lalo na sa pagdiriwang ng Paskwa, inaalis nila lahat ng mga libadura, no, leaven, no, sa lahat ng bahay bago magdiwang ng Paskwa. Kasi yung leaven, no, tanda ito nung yung tinapay na walang libadura, tanda ito nung pagdurusa nila at nung kanilang paglaya. Kaya inaalis nila yung mga leaven, no? Pero pag tinignan natin sa mga ebanghelyo, yung leaven ay kasalanan, no? Halimbawa sa Matthew chapter 16 verses 6 saka 11 to 12, sabi ni Jesucristo, mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ng mga Saduceo, no? At alam natin na itong libadura ay nagpapaalsa ng masa. Ang ibig sabihin, maliit na amount o maliit na porsyento ng libadura ihalo mo sa masa, aalsa yung masa, maapektuhan yung buong masa, no? Parang sinasabi rito ni Jesucristo, mag-ingat kayo sa libadura ng kasalanan, no, ng mga Pariseo at Saduceo, no? At mas malinaw ito kay San Pablo pag binasa natin yung 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Sabi ni San Pablo, no, alisin ninyo ang mga lumang libadura, no?
Bakit? Para bumuo ng isang bagong masa. No, dahil ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Paskwa ay naganap na, no? Ang sinasabi rito ni San Pablo, yung lumang buhay, yung buhay ng kasalanan, libadura ay alisin na dahil papasok na tayo sa Paskwa, no? At ulitin natin, yung Paskwa ay yung pagtawid mula sa pagkailipin papunta sa kalayaan, no? Okay, isa pang mahalaga, no, yung korderong pang Paskwa na pinapatay sa araw na ito, dahil alam natin yung dugo, no, ng korderong pang Paskwa bago sila umalis sa Ehipto, yung dugo ay ipinahid sa hamba ng mga pintuan ng mga bahay ng mga Israelita para pagdaan ng anghel ng kamatayan. Ito'y nasa aklat ng Exodus, hindi siya hihinto, lalampasan niya yung mga bahay ng Israelita na may dugo ng kordero. At ang pupuntahan niya yung mga bahay ng mga Ehipsyo para mamatay lahat ng panganay. No? Kaya nga, napakamakahulugan netong Passover o yung Pasko ng mga Hudyo. Kaya ito rin yung ipagdiriwang ni Hesukristo dito sa ating ebanghelyo. At makikita na natin dito yung dalawang mahalagang bagay, no? Yung tinapay at yung dugo, no, ng kordero, no? Na of course makikita natin mamaya na ito'y nakaugnay sa Eucharistia. Ngayon, nung nagdiriwang na sila ng Paskwa doon sa upper room, di ba? Sabi nga, ihanda yung silid na nasa itaas. Ito yung upper room, no? Mahalaga itong upper room, no? Dahil dito in-institute yung Eucharist. Ito yung institution ng Holy Eucharist. Pero sa pinapaliwanag kong background, kailangan nating maintindihan na nung umupo si Jesucristo doon sa piging, no, doon sa bangkete na iyon, wala siyang inimbento. Lahat ng mga nandun ay yung tinapay na walang libadura, yung kordero, dapat merong lamb, no, nakahanda, yung alak, no, na iinumin nila sa pagdiriwang, ay hindi inimbento ni Jesucristo. Ito yung mga normal, no, yung normal elements. Ito yung mga dapat na nandun sa pagdiriwang. Meron pa nga dyan yung tinatawag na karpas, maror. Ito yung mga bitter herbs, no, mapapait, na kapag kinakain ng mga Hudyo sa gabi ng Paskwa, mapait, na alala nila yung pait ng buhay na dinanas nila sa Ehipto, no? Meron pa yung haroshet. Yung haroshet naman, ito yung parang mapulang sauce, no, sinasawsawan nila ng bitter herb at nung tinapay na walang libadura, mapula ito. No, itong haroshet, ito yung parang red sauce na sumisimbolo doon sa mga bricks, no? Alam natin ang mga Israelita ay pinapagawa ng mga bricks, no, ng mga Ehipsyo, no? Ng mga doon sa Ehipto, no? At makikita rin natin dito yung halimbawa yung tubig na may halong asin, no? Dito rin nila isinasawsaw yung kanilang mga kinakain. Bakit? No, kasi yung tubig na may halong asin, no, tubig na maalat ay simbolo ng pagluha. No, kaya maraming elemento rito na mahalaga, no? Ang tawag nila rito sa pagdiriwang na ito ay Paschal Seder, no? Paschal Seder. At ito yung pinagdiwang ni Jesucristo nung umupo siya nung gabi na yon, na wala siyang inimbento. Andito lahat itong mga elemento na ito. Alam natin, sa mga Hudyo, yung Paskwa o yung Passover ay napakahalagang kasaysayan sa kanila, kaya taon-taon nila itong inaalaala, no? Inaalaala. Pero kapag nagdiriwang sila nitong Paskwa, hindi sila bumabalik sa nakaraan, no? Sa bawat Paskwa na pinagdiriwang nila, naniniwala sila nangyayari uli yung pagpapalaya sa gabi na yon. Dumarating uli yung si Yahweh, ang Diyos, yung malakas na kamay ng Diyos para sila ay palayain sa lahat ng mga umaapi, no, o kanilang mga kaaway, no. Kaya nga malinaw na itong inihandang lugar ay para sa Paskwa, no. Okay. Ngayon, magtutuloy na tayo doon sa Mark chapter 14 verse 22. Itinaas ni Jesucristo yung tinapay, no? At kasi itinataas naman talaga ito ng mga Hudyo, ang nagtataas nito ay yung ama ng tahanan. Kapag nagdiriwang ng Pasko ang mga Hudyo sa mga bahay, ang pinakapunong pari, no, ang pinaka namumuno sa pagdiriwang ay yung ama ng tahanan, no? Yung ama ng tahanan, no? Kaya nga may bahagi roon na itataas yung tinapay, sabihin ng ama ng tahanan, ito yung tinapay na walang libadura,
Ang tawag nila ay madsa. Madsa, no? Pero sabi rin, di ba, kanina sinabi natin sa Deuteronomy chapter 6 verse 3, ito rin yung tinapay ng paghihirap. Ngayon sa puntong iyon, nung itataas na ni Jesucristo, siya yung namumuno sa pagdiriwang, nung itinaas niya na yung tinapay, nag-iba ng kahulugan, no? Anong sabi ni Jesucristo? Imbis na sabihin niya ito yung tinapay ng paghihirap, no? Sa Ehipto, sa ating pagkaalipin, sinabi ni Jesucristo, ito ang aking katawan, no? Ito ang aking katawan, no? Hinati-hati niya yung tinapay at sinabi niya, ito ang aking katawan. So, yung Eucharistia, nakaugnay sa Pasko ng mga Hudyo, pero binigyan ng bagong kahulugan ni Jesucristo. Yung tinapay ay hindi na tinapay ng pagdurusa sa Ehipto, kundi yung tinapay na mawawasak, no? Na mawawasak, sabi ni Jesucristo, na ibibigay sa inyo at kakainin ninyo, no? Bakit mawawasak yung katawan na ito, no? At totoo sa krus, kasi ito'y nakapatungkol din sa krus, no, ng pagbibigay ng buhay ni Jesucristo kung saan nawasak yung katawan niya, no, at dumanak yung dugo niya. Nung sinabi niya, ito yung aking katawan, mawawasak para sa inyo, no? Kaya pinaghati-hati para palayain yung mga taong wasak. Sino yung mga taong wasak? Lahat tayo. Mga taong wasak sa kasalanan, nais iligtas ng Panginoon. Nais niyang kunin sa kanyang katawan yung pagkawasak ng tao, yung pagkawasak natin, yung ating mga pait, yung ating mga sakit, nais niyang kunin sa kanyang katawan para siya ay mawasak. Kaya nga ang simbolo ng Eucharistia, ng katawan ni Jesucristo, ay simbolo ng napakalaki at dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao, no? At pag nagpatuloy tayo dito sa Mark chapter 14 verse 24, yung alak ay itinaas niya, no? At sinabi, ito yung alak na ibubuhos, no? Tanda ng bagong tipan, no? Pag tinignan natin ito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Ebanghelyo ni San Lucas, no? Sinabi pa doon na sa pagpapatawad ng mga kasalanan, no? Sa pagpapatawad ng mga kasalanan. So, makikita natin itong dugo, no? Mahalaga na pinag-usapan natin yung dugo ng kordero, no, sa doon sa aklat ng Exodus. Pero itong dugo na ito ay dugo ni Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Kung maaalala natin sa Ebanghelyo ni San Juan, 2 ulit, no, na itinuro siya ni Juan Bautista. Ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sinasabi natin yung kordero ay simbolo ng Paskwa, no? Para hindi mamatay yung mga Israelita, ibinuhos yung dugo ng kordero. Pero dito sinasabi ni Jesucristo na ibubuhos yung dugo niya para mapatawad sa kasalanan ng mga tao, ang sanlibutan, at ito'y tanda ng bagong tipan, no? Tanda ng bagong tipan, at ito ay mahalaga, no? Dahil totoo sa krus, no? Katulad ng sinasabi natin kanina sa tinapay, yung katawan ni Jesucristo, ito ay inilalarawan yung nangyari kay Jesucristo sa krus. At sa krus din dumanak ang dugo ni Jesucristo, no? Alam natin, no, na sa Ebanghelyo ni San Juan, John chapter 19, na inulos ng sibat yung kanyang tagiliran at dumalo yung tubig at dugo, no? Inialay niya yung kanyang dugo, yung kanyang buhay, no? Para hugasan ang kasalanan ng mundo, no? Katulad ng korderong pangpaskwa sa Ehipto, inalis sa kamatayan yung mga Israelita, yung dugo ni Jesucristo ay nagpapatawad ng kasalanan. Bakit? Kasi ang kasalanan, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan, no? Kaya mahalaga ito, yung tinapay at yung alak doon sa piging pangpaskwa ng mga Hudyo ay binigyan ng bagong kahulugan ni Jesucristo, no? Hindi na simbolo lamang ng dugo ng kordero sa Ehipto, hindi na lang simbolo ng tinapay, no, na walang libadura nung sila ay umalis sa Ehipto. Ito na yung katawan at dugo, no? Ang pangalawang simbolismo ng alak, no, sabi ni Jesucristo rito na hindi na ako iinom uli ng bunga ng ubas o ng alak na mula sa ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin ito? Isang tanda ng alak ay pagdiriwang, no? Lahat ng pagdiriwang ay may alak. Ito nga yung unang himalang ginawa ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan, John chapter 2, no? Yung kasalan ay wala ng alak, kaya ginawang
ni Jesucristong alak yung tubig. Pero isang simbolo ng alak ay yung lupang pangako, no? Yung lupang pangako. Anong ibig sabihin nito? Bakit simbolo ng alak yung lupang pangako? Sa Ehipto, hindi sila makapagdiwang, hindi sila makainom ng alak, malungkot sila, alipin sila. At wala silang sariling lupain, no? Ngayon, kung wala kang sariling lupain, hindi ka pwedeng magtanim ng ubas. At alam natin yung alak ay nagmumula lamang sa ubas, no? At kung wala kang lupa, hindi ka makapagtanim ng ubas, wala ka ring alak. Ibig sabihin walang pagdiriwang. Kaya nga nung sumapit sila sa lupang pangako, para dalhin tayo dito sa totoong pagdiriwang, no? Kaya nga, yung Pasko ng mga Hudyo ay binigyan ng bagong kahulugan ng ating Panginoon. Hindi na ito Pasko ng mga Hudyo. Ito na yung tinatawag nating Misteryo Pascual o yung Paschal Mystery, no? Dito nga sa Ebanghelyo natin, ang pinapakita rito ay yung kamatayan, ay pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito na yung bagong Paskwa. Ito yung Paskwa na ginawa ni Jesucristo. Itinatawid tayo hindi na mula sa Ehipto. Itinatawid tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan na nagdadala sa kamatayan para bigyan ng bagong buhay at dalhin sa lupang pangako, no? At ito ay mahalaga para sa atin. Ito yung pinagninilayan natin. Pero dapat din natin tandaan, no, na ang tinapay at ang alak o yung katawan at dugo ni Jesucristo, sinabi niya ito ang totoong pagkain. Pag binasa natin yung John chapter 6, no, ako ang tinapay na nagmula sa langit, kainin niyo ang aking laman. Ito ang totoong pagkain, no? At sabi niya, at ang aking dugo ang totoong inumin. Kung titignan natin, bakit kaya iniaalay ni Jesucristo ang kanyang sarili bilang pagkain at inumin? Dahil merong malalim na pagkagutom ang tao at malalim na pagkauhaw, no? Meron tayo nito, no? Hindi lang tayo gutom sa pisikal na pagkain, no? Ang pagkagutom kasi ay simbolo ng may kulang sa'yo, no? Parang merong kahungkagan, emptiness, no, na dapat punuan. Kaya nga yung maraming tao ay gutom sa pagmamahal, no? Gutom sa kaibigan, gutom sa pag-ibig, no? At minsan, ang pinampupuno ng tao ay hindi naman nakakapuno. No, kaya nga bawat alam natin, no, na maraming tao ang sinusubukang punuan yung buhay ng napakaraming bagay, katanyagan, iba't ibang relasyon, iba't ibang ugnayan. Minsan ay dinadala sa kasalanan ng tao, pero bandang huli, gutom pa rin. Hindi pa rin napunuan. No? Parang sabihin natin, incomplete at nagdadala sa frustration. No? At nung sinabi ni Jesucristo siya ang dugo niya ang totoong inumin dahil uhaw din ang tao. No, maaaring hindi sa pisikal na tubig, hindi sa pisikal na inumin. Malalim ang pagkauhaw natin sa pag-ibig, sa pagmamahal, no, sa kapunuan, sa kaligayahan, sa kapayapaan. Uhaw tayo dito sa mga bagay na ito. No, at katulad nung pagkain, no, minsan ang ipinangtitighaw natin o pinang-aalis natin itong malalalim na uhaw na ito ay hindi yung tamang inumin, no? Kaya nga dinadala pa rin tayo sa pagkatuyo, parang uhaw na uhaw ka at uminom ka ng hindi tamang inumin, mas lalo ka pang nauhaw. Ito yung nangyayari sa sanlibutan, ito yung nangyayari sa atin. Kaya nga, napakaganda na itong dakilang kapistahan ng Corpus Christi dahil pinapakilala ni Jesucristo, ako ang iyong kainin, ako ang iyong inumin, no? Ako ang iyong kainin, ako ang iyong inumin. Ako ang pupuno sa malalim na gutom, nakakulangan, nakahungkagan na dala-dala mo. Ako ang titighaw sa malalim na pagkauhaw, sa natutuyong damdamin, sa natutuyong espiritu. Ako ang titighaw. Ngayon, kailangan natin balikan, napakaganda nito. Bakit si Jesucristo, pakinggan natin ito dahil ito ay mahalaga, pinanganak sa Bethlehem. No, alam natin na nasa Nazareth sila, naglakbay sila sa Bethlehem. At alam niyo ba yung kahulugan ng Bethlehem? Alam naman natin to. Yung Beth, ito ay bahay. Yung lehem ay tinapay. So ang literal na kahulugan ng bayang Bethlehem ay
bahay ng tinapay, no? Napakaganda na doon ipinanganak si Jesucristo, no? Siya na nagsabi para sa kanyang sarili, ako ang tinapay ng buhay. Pangalawa, pinanganak siya sa isang sabsaban kung saan yung mga hayop ay kumakain para mapunuan. At yung mga hayop ay pabalik-balik doon sa sabsaban para punuan yung kanilang pagkagutom. At doon ipinanganak si Jesucristo mismo sa lugar kung saan kumakain ang mga hayop, no? At ito yung mahalalim yung kahulugan. No, kasi para tayong mga hayop, no, sabi nung mga nagbigay ng reflection dito, para tayong mga hayop, pabalik-balik tayo para punuan yung ating sarili pero nagugutom pa rin. Babalik na naman nagugutom pa rin. Walang kapunuan, walang kakontentuhan, walang kaligayahan. Kaya nga si Jesucristo, no, ay ipinanganak doon sa sabsaban at nagpakilala siya, no, bilang tinapay na nagbibigay buhay. At sinabi niya, kainin ninyo ako. Ibig sabihin, tanggapin ninyo ako. Ako ang ipangpuno ninyo sa buhay ninyo. Para hindi na kayo magpabalik-balik doon sa mga maling lugar na akala ninyo ay mapupunuan kayo. Mabubusog kayo, liligaya kayo. Pero pag uwi sa bahay ay ganun pa rin, malungkot, nag-iisa, bigo. Para mahinto na ito, sabi ni Jesucristo, eto ako, kainin ninyo ako. At huling bagay na nais nating pagnilayan ngayong gabi, lahat ng pagkain, no, na kinakain natin, no, ay nagiging bahagi ng ating sarili, no? Halimbawa, ang ulam mo ngayong gabi ay isda. Yung isda, kapag tinunaw yan, yung isda ay magiging bahagi ng ating laman, ng ating muscle, ng ating dugo, ng energy ng ating katawan, no? Lahat ng pagkain, no? Pero kakaiba sa Eucharistia. Kapag si Jesucristo ang kinain natin, hindi siya nagiging bahagi natin. Ito ang kaibahan nito, ang misteryo ng Eucharistia. Sa tuwing kakainin natin sa Jesucristo, no, tayo ang nagiging kabahagi niya. No? Kaya nga, isa sa pangalan at tawag sa Eucharistia ay communion. Ibig sabihin, communion with our Lord. No? We become one body with Him. Nagiging isang katawan tayo. Naging kabahagi niya tayo sa tuwing tumatanggap tayo ng Eucharistia. Kaya nga, ito mga kapatid, no, marami tayong pwede sabihin dito, pero napakaganda nitong dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon dahil ibinibigay niya yung kanyang sarili para maging kabahagi niya tayo, no? Kaya nga, yung tinapay, yung katawan ni Jesucristo, nagkakawasak-wasak, nagkakadurog-durog upang sa tuwing tayo ay magdiriwang ng Eucharistia, dumarating tayong wasak, dumarating tayong durog, no, dumarating tayong pagod. Si Jesucristo ay nawawasak sa Eucharistia para tayo ay buuin muli. No? O kaya naman dumarating tayong sugatan, nagdurugo yung puso, nagdurugo yung kaluluwa. Bumubuhos uli yung dugo ni Jesucristo sa Eucharistia, no? Para gamutin yung ating mga sugat. Dahil ang dugo ay simbolo ng buhay. Kapag tumatagas yung dugo, no, isang simbolismo ay ibig sabihin ay nawawala ng buhay. Minsan dumarating tayo sa Eucharistia na walang buhay. Kaya ibinibigay niya yung kanyang dugo, simbolo ng buhay, para bigyan tayo ng buhay. Kaya nga napakalaking grasya, no, ng Eucharistia, no, na totoong na nagbibigay ng malaking kagalakan sa atin. No? Ang kaibahan natin sa mga protestante, kapag nagdiriwang tayo ng Eucharistia, hindi ito simbolo lang. May tinatawag na transubstantiation. Kapag sinabi ng pari, itong sinabi ni Jesucristo sa consecration, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ito ang aking dugo. Kapag sinabi ito ng pare, yung tinapay ay nagiging katawan ni Jesucristo, yung dugo ay yung alak ay nagiging dugo ni Jesucristo. Ito yung tinatawag na transubstantiation. Panglabas, tinapay pa rin siya at alak. Pero yung tinatawag na substance ay nagiging katawan at dugo ng Panginoon. No? Kaya nga, naniniwala tayo sa pananampalataya sa simbahang Katoliko na hindi tayo bumabalik doon sa nakaraan kung saan 2,000 taon ay nagdiwang si Jesucristo ng unang Eucharistia. Hindi. Sa tuwing nag-Eucharistia tayo, kung ano yung nangyari noon, 2,000 taon mahigit na ang nakaraan ay nangyayari uli ngayon. No? Ang tawag dito ay anamnesis. No? Anamnesis. Kaya ang Eucharistia ay pagsasangayon. Pagsasangayon kung ano yung ipinagdiwang noon. Ito mga kapatid, tapos dadako tayo sa pagbabahagi, no?
Ang unang magbabahagi ang ating kapatid na si Sister Lynn Mateo. Magandang gabi po, Father Adonis. Sa ating pong mga kapatid, magandang gabi po. Salamat po sa pagkakataon na makapag-share po ako ngayong gabi. Ako po si Sister Lynn Mateo. Siya po yung brother husband ko, si Brother Romel Mateo. Kami po ay taga-parish of the Risen Christ. Kabilang po kami sa Bible Apostolate at SIRS po. Kami po ay nagpa-Fatima Crusade at Bible sharing po tuwing Sabado at Linggo sa barangay na sakop po ng aming simbahan. Napakalaki po ng tulong sa amin nila Sister Lacy's. Sila po ang naghikayat sa amin na kumatok house to house at pagbahagi po ng salita ng Diyos sa bawat tahanan. Hindi po madali mag house to house. Napakarami pong rejection, napakarami pong masungit na nagagalit at naiistorbo po sila. Pero salamat sa Diyos dahil dito po ay tumatatag po ang aming pananampalataya. At mas lalo ko pong nare-realize na kailangan talaga nating tao ang salita ng Diyos at mauunawaan din po ang kahalagahan nito sa ating buhay. Mas lalo ko pong naintindihan ang kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos noong pong tinuturuan na po kami ng Bible course nila Sister Lacy's po. Dahil dito ko po, sa dating buhay ko po, na hindi pa po ako nagbabasa ng salita ng Diyos, sobrang masungit po ako. Konting deprensya, madali po akong magalit, masakit din po akong magsalita sa kapwa ko. Napakalaki po ng tulong sa akin ng pagbabasa ng salita ng Diyos dahil unti-unti naman po natuto po akong maging mahinahon, hindi na po laging nagagalit. At kahit marami pong mga rejection sa aming paglilingkod, masaya pa rin po kaming nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasama po ang pamilya at ilang mga kabataan po sa aming simbahan. At sa katunayan po, ngayon po may pagsubok po na dumating sa akin din po bilang lingkod ng ating simbahan. Yung last year, for 6 months ko, na-found out sa breast ultrasound ko and mammogram, meron po akong simple cyst sa left side. On the following second 6 months, nag-negative po siya. Siguro po sa tulong ng prayer and lagi po ako nag-a-attend ng daily mass. True, naniniwala po kasi ako sa miracle and power of Holy Eucharist na alam ko po sa pamamagitan nun, anumang may karamdaman ako, ito yung makakapawi sa aking karamdaman, ito yung makakapagpagaling sa akin, makakapuno sa aking kalungkutan, makakapuno sa mga pagsubok na dumarating po sa akin sa ngayon po. Sa ngayon naman po, this year, may konti na lang po, halos solid mass na lang po yung na-detect sa breast cyst and mammogram ko, which is getting better po. Kaya pray for me din po, alam ko naman po sa awa at tulong po ni Lord, malalagpasan ko po ito at tuluyan po ako magiging okay sa tulong po ni Lord. Sa pinagdadaanan ko po ngayon, salamat po sa Diyos at naging inspirasyon ko din po yung mga binabasa nating mga gospels every Tuesday po. Kaya Father Ado, Sister Lacy, salamat po sa ating biblical spirituality po every week. Napakalaki po talaga ang naitutulong po sa amin ito sa aming weekly Fatima Crusades at Bible sharing po. At lalong pinatatatag po ang aming pananampalataya sa kabila po ng maraming mga pagsubok po. Kaya sobrang salamat po. Thank you, Lord. Thank you po sa inyo po. Yun Salamat, Sister Lynn. Ngayon po, mag-aanyaya po tayo ng isa sa kapatid natin nandito sa Zoom. Kung sino man nais magbahagi ng inyong karanasan o kung nakita ninyo ang inyong buhay, kalagayan, mga sitwasyon ngayon sa ating pagninilay at sa ebanghelyong ating binasa. Mag-ano lang po kayo, mag-unmute at magbukas ng video para sa sharing.
Pwede rin po kayo ng mag-raise hand. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Ayan po. Naririnig po ba ako? O sige, Tere, naririnig ka namin. Ayan po. So magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro po sa akin, nais ko lang po ibahagi na kung paano rin po ako noon. So noon po na habang lumalaki po, nagpapasalamat po ako sa mga magulang ko dahil ginabayan po ako sa pananampalataya po natin. Pero ah, nung nag-start na po ako na magsilbi po sa simbahan, doon ko po nalaman na may mga bagay at maraming bagay po pala ang hindi ko po alam. At isa na po dito, yung presensya po ng Panginoon doon sa Eucharistia. And gusto ko lang po talaga, papasalamat po ulit ako doon sa reminder po, doon po sa mga binahagi po ni Father Adonis kanina kasi bigla pong bumalik sa akin yung naalala ko po kung paano po ako namumuhay noon na although meron po akong may purpose po ako, parang meron po akong goal, may gusto po akong maabot sa buhay, pero bakit parang kulang? Ayun po. So yun po yung naramdaman ko. Tapos po, yung Eucharistia po, yung presensya po ng Panginoon sa Eucharistia, ang nagdala po sa akin, nagpaalala sa akin. Noon po, hindi ko po yun alam, parang nag-aaral po ako noon. Nag-aaral po ako noon kasi parang nagpe-prepare po ako sa board exam, ganyan. Tapos naramdaman ko po na, bakit meron naman akong, parang feeling ko po kompleto naman po yung buhay ko. Nakakain po ako ng 3 beses isang araw, meron po akong pamilya, may mga kaibigan. Pero bakit parang kulang? Tapos po, habang nag-aaral po ako one afternoon, malapit po ako sa Guadalupe. Bigla na lang pong pumasok sa isip ko na, magsimba kaya ako, ganyan. Kahit po, wala pong nag-invite sa akin, wala pong ibang nag-udyok sa akin. Pero looking back, na-realize ko po na yung Panginoon po pala yung tumawag sa akin noon. Tapos dun po nagsimula na araw-araw, parang yung salita ng Diyos na naririnig ko po doon sa binabasa, sa binabahagi po ng pare, parang nagkakaroon po ng ibang meaning po sa buhay ko. And nagpapasalamat po ako na, salamat po ako na meron pong misa, banal na misa. Papasalamat po ako na buhay si Kristo sa misa, buhay ang Diyos na binibigay ng Panginoon yung sarili niya, selflessly po. Ayun po, thank you po sa Father for sharing na ano po yung Corpus Christi kasi magandang paalala po sa lahat na sana po wag po natin i-take for granted. Nare-receive po natin si Jesus. Siya mismo. Ayun lang po. Salamat, Tere. Ngayon, may isa pang gusto mag-volunteer. Siguro this time, pagbigyan natin na magkaroon tayo ng 3 sharers. No? Si Charles. Sige, Charles, pwede ka magbukas ng video at mag-unmute. Hello po. I'm Charles A. Mata po. I want to share things lang po about po dun sa tinapel ni Father po sa scriptures which is the Eucharist. So, may dalawa pong tanong na tumatak sa akin is, ano ba ang Eucharistia or ano ba ang halaga ng katawan ni Kristo and bakit ba natin to itinitake or bakit ba natin to tinatanong? Minsan kasi, ayun, tinitake for granted natin yung mga bagay na biyaya ng Panginoon pero nakakalimutan natin siya. So, ayun po, na sa bawat araw na yung being contented, that not means to stop learning and achieving, but to be happy what you have and what is in your future. So,
it says to me na keep chasing, striving, and praising God. That God's want us to do. Na nabubuhay tayo po para sa Kanya, and all the blessing that we receive is came from Him. Na we could fall in sin, but we don't live in sin. Na pwede tayong mahulog sa kasalanan, pero hindi tayo mabubuhay sa kasalanan. Kasi nandyan ang Panginoon na mapagpatawad at mapagmahal. Ayun lang po. Thank you po. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Maikling paglalagom lang po natin sa ating mga tinalakay ni Father Ado ngayong gabi. Ating pagdiriwang ngayong dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo, at ipinaliwanag din sa atin po kung paanong ang ating pagpapahalaga, kung paano ang ating pagpapahalaga bilang mga Katoliko sa tunay na presensya ng katawan at dugo, tunay na presensya ng Panginoon Hesukristo sa banal na Eucharistia. At ating pinagkaiba sa ating mga kapatid na Protestante na ang tingin nila dito ay isa lamang simbolo. Ano po? At naipaliwanag din po, kwento rin po sa atin ni Father Ado, ang mga iba't ibang milagro ng banal na Eucharistia, the Eucharistic miracles na ibinahagi sa atin, at napakarami po niya, no, bilang pagpapatotoo ng tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia, no, na tunay ang ating sinasambang Panginoong Diyos ay nasa banal na Eucharistia. So, mapunta po tayo sa gospel, no, sa ating ebanghelyo, kung saan, no, binigyang pagpapaliwanag ni Father ang tungkol sa tinapay na walang lebadura at ang tungkol sa dugo ng korderong Pampaskwa, at kung paano ito ay nagiging bagong kahulugan ng Paskwa, no? Kung paano binigyan ng Panginoong Hesukristo ng bagong pagpapakahulugan ang hapunang Pampaskwa ng mga Hudyo, no? Walang bagong elemento na idinagdag ng Panginoong Hesukristo. Lahat ito ay mga normal na elemento ng Paskwa, no? Na siya niyang ginamit. Ang tinapay na walang lebadura, no? Isang kita na kung paano ito ay tinawag din na bread of affliction, no? O tinapay ng pagdurusa at paghihirap. At in relation sa Panginoon Hesukristo, ang tinapay na ito na walang lebadura, no, ay kanyang katawan, no, na hinati-hati at winasak para sa atin. Para ang lahat ng ating pagkawasak, ang lahat ng ating kasalanan ay inako niya at hinayaan niya ang kanyang sariling katawan ay mawasak, no, para tayo ay mabuo. Gayon din ang dugo ng korderong Pampaskwa, katulad ng dugo na inalay niya, no, sa krus, sa kanyang kamatayan sa krus, upang tayo ay itawid sa kasalanan, no, upang tayo ay maitawid sa kasalanan at kamatayan na bunga ng kasalanang ito. At marami pa pong simbolismo ang ipinaliwanag ni Father Ado, tulad ng bitter herbs na nagpapakita ng pait na dinaras, no, ng mga Israelita. Ang haroshet, no, yung red sauce na nagpapaalala ng mga bricks na kanilang binuo noon bilang tanda ng kanilang pagkaalipin sa Ehipto. At yung tubig na may asin na sausawan ng kanilang pagkain bilang simbolo ng pagluha, no? At ang Paskwa, no, ang nagkaroon ng bagong kahulugan ng Paskwa
Ang para sa mga Hudyo, ito ay hindi pagbabalik sa nakaraan, kundi pinapangyari kung ano ang nangyari noon, no? Pinapagsa ngayon kung ano ang nangyari noon, no? Sa atin naman tinatawag natin ito na anamnesis, no? At gusto ko rin pong bigyan ng pagpapaliwanag po dito kung paano po ang ating pagkagutom sa mga bagay, no? Ay kung paano ang Panginoong Hesukristo lamang ang makapagpupuno at makapagtitighaw, no? Ayun nga sa sinabi ni Father, kung paano matitighaw, no? Itong mga ating pagkagutom at pagkauhaw na sa Panginoong Hesukristo at sa Diyos lamang natin makikita. At anumang gawin natin, no? Sa naibigay ng mundo sa atin ay hindi nito kayang palitan, no? At bilang huling pagpaglalagom, no? Kung paano tayo, kapag tayo kumakain, ay nagiging parte ng ating katawan, ng ating kinakain. Ang Eucharistia, sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, tayo ang nagiging parte ng Panginoon Hesukristo. No? Tayo ang nagiging kasama niya sa kanyang katawan. Ano po? At konti na lang po sa tatlong nag-share si Sister Lynn, no, kung paano ang banal na Eucharistia, no? Ang presensya ng banal na Eucharistia at ang kanyang pagbababad sa presensya ng banal na Eucharistia ay nakatulong sa kanya at nakapagdulot ng pagpapagaling at patuloy na pagpapagaling niya. At pag-alala ay pagpapalakas sa kanya. Gayun din si Sister Tere kung paano na kanyang nakatagpo ang halaga ng banal na Eucharistia. At ganun din si Charles, no? Na kanyang binigyan ng pansin na tayo ay patuloy na nabubuhay para lamang sa Diyos. Magkamalit mahulog man tayo sa kasalanan, ay hindi tayo mananatili sa kasalanan sa grasya at awa ng Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat, Roland. Ngayon po, dadako tayo sa pananalangin. Lahat po ng nais manalangin, pwede po kayong mag-unmute at itaas ang inyong panalangin sa Panginoon. Dalangin mo, Panginoon, na lagi mo kaming ingatan at gabayan sa pagbabahagi ng iyong salita sa bawat tahanan. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, ang salita mo ay buhay. Gayon din naman ang iyong katawan at dugo na iyong inialay para sa aming kaligtasan. Salamat sa banal na misa na iyong tinatag para sa amin. Pagpalain mo at bigyan ng buhay ang Biblical Apostolate sa aming Archdiocese at sa buong bansa. Mabuhay po kaming lahat na mga Bible Apostles sa iyong salita. Ikaw sana ang aming kainin sa aming pagkagutom at inumin sa aming pagkauhaw. Salamat po sa iyong banal na presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, aming ipinapanalangin sa iyo ngayon ang aming mga pagkauhaw, ang aming mga pagkagutom, na nawa ikaw ang aming masumpungan. Gayon din ipinapanalangin namin, Panginoon, ang lahat na nagugutom at nauuhaw sa mga oras na ito, physical man at spiritual, na nawa ikaw ay kanilang makatagpo at pawiin mo, Panginoon, ang kanilang uhaw at ang kanilang gutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, lahat ng panalangin na ito sa pamamagitan ng panalangin itinuro ng iyong anak sa amin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin,
At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon po tayo ay dadako sa mga announcement na ibibigay sa atin ni Tere. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. So, nais ko lang po ipaalala ulit yung ating pong monthly formation and meeting next month po, June 22, 9 to 12 p.m. po sa Rayforth San Carlos Seminary. And isa pa po, yung ating annual biblical retreat for Bible coordinators. Currently po, nasa 40 plus na po tayo. So 100 po yung capacity or yung pwede po nating makasama doon po sa annual biblical retreat natin sa St. Michael Retreat House sa Antipolo sa darating po na July 19 to 21. So para po sa mga coordinators hanggang June 22 po yung ating registration. Ayun po. And yun lang po pala. Yun lang po. Maraming salamat po, Father. Sige, magkita-kita po ulit tayo sa ating susunod na Biblical Spirituality Weekly next Tuesday. Sige po, tanggapin natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tumayo kayo, taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Hesukristo. Salamat. Salamat sa Diyos. Good night sa inyong lahat. Salamat po, Father. Salamat po, Father. Salamat.